Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ito po ay kabilang sa ating pag-aaralan tungkol po sa akida. Ang pangalawang katanungan ay madinuka. Ang ibig sabihin, ano ang iyong relihiyon? Ano ang iyong relihiyon? So ang tamang maisasagot sa ganitong katanungan, dini al-Islamu. Dini al-Islam. Ang kahulugan ng aking relihiyon ay ang Islam. Ang salitang relihiyon, ito po ay nangangahulugan ng pamamaraan, mga pamamaraan. Mga pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya ang tamang kasagutan, dini al-Islam, ang aking relihiyon o di kaya ang aking pamamaraan, ang pamamaraan ng aking buhay dito sa mundong ibabaw ay ang pamamaraan sa Islam. Kaya ang kahulugan sa kasagutan na ito, ang ibig kong sabihin sa sagot na ito, dini al-Islam, ang aking relihiyon ay ang Islam o di kaya ang aking pamamaraan ay ang pamamaraan sa Islam. Ang tinutukoy po dito na kahulugan ay al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ang ibig ko sabihin ay ang pagsuko sa sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsuko sa sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi po natin na ang ating relihiyon o ang ating pamamaraan o ang pamamaraan ng ating buhay ay ang pamamaraan sa Islam, ang kahulugan ay ang pagsuko sa sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa pamamagitan ng ating mga puso. Sa pamamagitan ng ating mga puso, sa paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ang ating katawan, bawat bahagi ng ating katawan, dahil sa ang tagapaglikha o ang lumikha sa atin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, bawat bahagi ng katawan ay ang lumikha sa Kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang nararapat
ay isuko po natin ito sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isuko po natin ito sa anuman ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga bahagi ng ating katawan ay ang ating mga puso. So paano po natin ito maisuko? Paano po natin maisuko ang ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano po natin maisuko ang ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala? Maisuko po natin ang ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay maunawaan. Siya ay maunawaan sa pamamagitan ng kanyang kaisahan. Maunawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kaisahan. Alam po natin ano po ang tinatawag na kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaisahan ng Allah, ito ay nasa tatlong uri, nasa tatlong klase. Unang klase ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Katulad ng siya ang tagapaglikha, katulad ng siya ang tagapanustos, katulad ng siya ay tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, katulad ng siya ang tagakuha ng buhay, siya ang tagabawin ng buhay, katulad ng siya ang tagapagpaloob ng tagapagkaloob o tagapagbigay ng buhay, katulad ng siya ay nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Ito ang unang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat po natin isuko ang ating mga puso sa unang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga gawain na ito po ay para lang sa Kanya. Hindi pwedeng magawa ng isa sa Kanyang mga linikha. Hindi pwedeng gawin ng isa sa Kanyang mga linikha. So pangalawang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. So pangatlong klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang mga magagandang pangalan at sa Kanyang mga matataas na katangian. So ito ang tatlong klase o tatlong uri ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat po sa atin na maisuko po natin ang ating mga puso sa Allah sa pamamagitan ng Kanyang kaisahan. Ibig sabihin, paniwalaan ng ating mga puso na tiyak at sigurado na walang pag-aalinlangan na ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paniwalaan ng ating mga puso na ang tagapanustos sa lahat ng mga linikha ay ang Allah. Paniwalaan ng ating mga puso
na ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linika ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paniwalaan ng ating mga puso na ang nagmamayari sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga linikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kahulugan kapag sinabi po natin, isa yun sa kahulugan kapag sinabi natin o naisagot po natin kapag tayo ay tinanong, madino ka, ano ang iyong relihiyon? Ano ang iyong relihiyon? Na ang tamang sagot na ating isasagot ay, dini al-Islam, ang aking relihiyon o ang pamamaraan ng aking buhay ay ang pamamaraan sa Islam. Na ang kahulugan sa ating sinabi na ang aking relihiyon ay ang pamamaraan ng Islam ay ang pagsuko sa ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsuko sa ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paniniwala ng ating mga puso sa kaisahan, sa tatlong kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kahulugan sa ating pagbabas o pagsasabi sa dini al-Islam, salitang dini al-Islam, ang aking relihiyon ay ang Islam, ay al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ang kahulugan ay ang pagsuko o pagsunod, pagsuko sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsuko sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay ang tinutukoy sa sinabing pagsuko ay ang pagsuko ng bawat bahagi ng ating katawan. Ang pagsuko ng bawat bahagi ng ating katawan sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ay bawat bahagi ng ating katawan dahil sa ang tagapaglikha sa kanila, ang tagapaglikha sa bawat parte ng ating katawan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nararapat po natin itong lahat isuko. Nararapat po natin isukong lahat sa anuman ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ninanais o ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa may mga gawain na ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat isabuhay ng bawat parte ng ating katawan. Ganon din may mga gawain na ginugusto, hindi nagugustuhan ng Panginoon, hindi na nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat po natin ilayo. Dapat natin ilayo ang parte ng ating katawan sa mga gawain na ito na hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi mawawala sa dalawang bagay. Unang bagay, ang kaniyang mga pinag-utos. Pangalawang bagay, ang kaniyang ipinagbabawal. Tungkol sa kaniyang mga pinag-utos, nararapat po isuko natin ang bawat bahagi ng ating katawan sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasagawa. Sa pamamagitan ng pagsasagawa. Halimbawa, ang dalawang mata ay may mga gawain na ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa
parte ng ating katawan na ito ay ang dalawang mata. Mayroon ding mga gawain na hindi nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nararapat po sa atin ay isuko po natin ang ating dalawang mata sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat po sa atin malaman kung ano ang mga bagay o ano ang mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nararapat tingnan. Hindi nararapat tingnan ng ating dalawang mata. So ganun din may mga bagay na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat tingnan ng ating dalawang mata. Kaya yun ang tinatawag na pagsuko sa bawat parte sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kahulugan sa kanyang sinabi, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ang kahulugan, pangalawang kahulugan sa ating pagsasabi, dini al-Islam, ang aking relihiyon ang Islam, ay ang pagsuko sa bawat parte ng katawan, sa pamamagitan ng pagsunod sa anuman ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat parte ng ating katawan, katulad ng dalawang mata, wala siyang maikikilos, maliban lang sa ito ay naaayon sa mga bagay na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalawang tainga, wala siyang maikikilos, maigagalaw, maliban lang sa mga gawain na ito po ay ninanais o ito po ay kanais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga dilaw, ang ating mga bibig, ganun din dapat po natin ito isuko sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay hindi makakapagsalita, hindi makakapagbigas ng mga salitang hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat po sa atin malaman kung ano po ang mga salitang ito po ay kalugod-lugod at ito po ay kanais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun din bawat bahagi o bawat parte ng ating katawan, nararapat po ito isuko sa anuman ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga gawain na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang kahulugan o ang tinutukoy sa ating pagsasabi na dini al-Islam. Dini al-Islam. Ang aking relihiyon ay ang Islam o ang pamamaraan ng aking buhay ay ang pamamaraan sa Islam. Ang kahulugan ay al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ang ibig kong sabihin ay ang pagtanggi sa pagtatambal o ang pagtanggi sa mga gawain pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katulad ng unang kahulugan sa sinasabi na ang aking relihiyon, ang Islam o ang pamamaraan ng aking buhay ay ang pamamaraan sa Islam ay yung pagsuko sa ating mga puso sa Allah sa pamamagitan ng paniniwala ng ating mga puso sa mga kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pinaniwalaan o isinuko natin ang ating mga puso sa Allah sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat po sa atin tanggihan ang
sumasalungat sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nararapat po sa atin tanggihan o iwasan ang anuman sasalungat sa o anuman kukontra sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng halimbawa, pinaniwalaan ng ating mga puso na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ay nag-iisa. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. So iwasan natin yung paniniwala na may iba pang tagapaglikha maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng pinaniwalaan ng ating mga puso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang taga-panustos sa lahat ng mga linikha, ay ganun din nararapat po sa atin iwasan, layuan ang paniniwala na mayroon maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay taga-panustos. Siya ang taga-panustos sa lahat ng mga linika. Ganon din kung pinaniwalaan po natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang taga-pangasiwa sa lahat ng mga linika, nararapat din sa atin tanggihan at iwasan at layuan ang paniniwala na mayroon maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang taga-pangasiwa. Siya rin ay matatawag na taga-pangasiwa. Dahil sa kung tayo ay makagawa, kung tayo ay gagawa ng pagtatambal o katambal o kukuha ng katambal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tayo ay hindi matatawag na naisuko po natin ang ating mga puso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng paniniwala ng ating mga puso sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa ang dalawang bagay na ito ay magkasalungat. Sa yun ang tatlong bagay o yun ang tatlong kahulugan sa ating pagsasabi na Dini al-Islam. Dini al-Islam. Ang aking relihiyon o ang pamamaraan ng aking buhay ay ang pamamaraan sa Islam. Malalaman po natin o matitiyak po natin o masisigurado po natin kung tama ang ating sinabi na Dini al-Islam, ang aking relihiyon, ang pamamaraan ng aking buhay ay ang pamamaraan sa Islam. Malalaman po natin ito sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito. Nararapat po natin itanong sa ating mga sarili, o aking sarili, naisuko mo ba ang iyong puso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? O aking sarili, naisuko mo ba ang bawat parte ng iyong katawan, sa mga gawain na kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? O aking sarili, ikaw ba ay natanggihan mo o naiwasan mo ang mga gawain na ito po ay sumasalungat sa iyong paniniwala, sa paniniwala ng iyong puso na kanyang pinaniwalaan ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ito po ang ating dapat itanong sa ating mga sarili para po tayo makasigurado kung tama ang ating pagsasabi o tama ang ating pagsasagot kapag tayo ay tinanong
Madinuka, ano ang iyong relihiyon, na ang ating isasagot ay dini al-Islam. Dini al-Islam. Ang aking relihiyon ay ang Islam. So sana po ay malinaw sa atin ang pagpapaliwanag na ito. Ngayon, marami po tayong napupulot na mahalagang kaalaman tungkol sa pangalawang katanungan na ito. Kaya sa taong nais niya magiging tama ang kanyang isasagot sa katanungan na madino ka, ano ang iyong relihiyon, ano ang iyong pamamaraan sa buhay, ano ang pamamaraan mo sa buhay dito sa mundong ibabaw. Ang kanyang isasagot ay dini al-Islam, ang aking relihiyon ay ang pamamaraan sa Islam, ay ang nararapat po sa kanya ay dapat niya tingnan sa kanyang sarili ang tatlong bagay na ito. Kapag nakita niya sa kanyang sarili na doon sa kanya ang tatlong bagay na ito, nararapat sa kanya purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag naman ang kanyang nakita, kapag ang nakita niya ay mayroon isa sa tatlong bagay na ito ang wala sa kanya, nararapat po sa kanya pagsumikapan niya na magkaroon ng isang bagay na ito. Una sa lahat ay dapat niya ito ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay ipagkaloob, tulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang katibayan sa kasagutan ito o bilang katibayan ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sa madaling kahulugan, katiyakan ang pamamaraan o ang relihiyon, ang pamamaraan na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pamamaraan sa Islam. Lahat ng mga pamamaraan maliban sa pamamaraan sa Islam, ito pong lahat ay hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamamaraan na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pamamaraan sa Islam. Kaya po nararapat sa atin isuko natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam dahil lang sa ito lang ang pamamaraan na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin dito sa mundong ibabaw. So sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating madadagdagan ang ating paliwanag sa susunod ng mga panahon. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.